tayo sa Matthew chapter 2 verse 1. Inulit ko Matthew chapter 2 verse 1. Panahon ng pag-aari ni Herodes sa Judea, ngayon pinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa mga silangan na dumating sa Jerusalem. Jump naman po tayo sa verse 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpapira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala na nito, insenso at bilang. Amen. Panalangin ko natin ang mga mundo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapalang biyaya na binigay niyo sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po kami na lahat ng meron kami ay wala po sa inyo at ito po ay sa inyo. Kaya nararapat lamang na ito po ay aming gamitin para sa inalalawang ng inyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang mga nabigay at ang maranasan po nilang katuparan ng inyong salita na bubuksan ninyo ang durungawan ng langit at ibubuhos ang saganang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Paano po magbigay ng hindi pa po nakakapagbigay? Praise the Lord. Naniniwala po ako na handa na kayo tanggapin ang salita ng Diyos sa may pananampalataya. Amen. Pinagpapala po kayo to always come with expectation in the time of worship. Dahil ang Diyos na sinasampan natin ay may magagawa at ang mga tao lang po dumarating na may inaasahan ng uuwi may natanggap. Today is my third time preaching. At simula po first time ko nag-preach, binibiro ko yung mga tao sa paligid ko. Sabi ko sa kanila, ako ang favorite preacher ng LSCC. Pero yung biro po na to, hindi dahil magaling ako magsalita, hindi naman dahil amazing revelation ang Diyos sa akin, hindi naman dahil spirit-filled ako mag-lead ng altar call. Yung joke na to solely because I preach the shortest. Ang minimum time ko ng preaching ng LSCC ay 25 minutes. And I only preach 25 minutes. So, bilang favorite preacher mo ninyo, gusto ko kayo bigyan ng isang trivia. Alam mo ba na ang Pilipinas ang may pinakamahabang Christmas season sa buong mundo? Nag-start po siya na maaga. Nagtatapos po siya na medyo late. Ang dahilan po niyan is because 90% ng population sa Philippines ay naniniwala po kay Jesus. So, makapansin ko ninyo po yung buwan natin, Berna, may sa dulo, which we call per months, September, October, November, December. Asahan nyo yan. Kahit saan kayo pumunta, makakita na po kayo ng Christmas decorations. Meron ng Christmas lights. Makakarinig na po kayo ng mga Christmas songs na pinapatugto. At yung mga bata, malakas ang loob. Magsa-start na po sila mag-caroling November pa lang. Para nag-iilan sa yun po natin. November pa lang, pumunta po kami sa Clark, nag-caroling po sila. Pero instead na nakapagyan po sila ng pera, kasalanan lang sila. Sabi ng mga babae may nantahan nila, wala pa ang December. Pero ang punto lang po dito, ang Christmas sa Philippines, nasa-start na maaga, tapos natatapos po siya ng medyo late. Kaya daw tapos na po ang Christmas, December 28 na po ngayon, gusto ko mag-share sa inyo something related about Christmas. So, ang gusto ko natin nabasa na po kanina. Pero gusto ko po kayo bigyan ng konting background. Para mapakita ko lang po sa inyo, ang bawat part ng kwento ng kapanganakan ni Jesus, hindi lang siya nagkataon. Kundi meron po siyang pinapakita ang katuparan at meron siyang pinapatunayan.
Simulan po natin. Hopefully, hindi po masyado mahirap ang Christian ko today. Wala naman siyang background. So, ang people of God, o bayan ng Diyos, ay tinatawag po natin Israel. At ang Israel ay binubuo ng 12 tribo. At ang bawat tribo po na to ay nakatanggap na kanya-kanyang lupain. Kinuha na po lang hindi ko nyo medyo maligit, no? So, dyan po si Dan, si Asher, Naphtali, Zebulun, Manas na Ephraim, Gad, Judah, Reuben, at si Simeon. 12 tribo po yan. At yan po ang kanya-kanyang lupain na kanilang natanggap. At sa bawat lupain po na to, nagtayo po sila ng bayan na tinatawag po natin ancestral towns. So si Joseph Aseneri, ang magulang po ni Jesus, ay mula po sa tribo ni Judah. Kaya dyan po ang kanilang mga ninuno. At ang ancestral town na pasok po sa tribe ng Judah ay Jerusalem, Hebron, tsaka Bethlehem. Pero kung babasahin mo sa scripture, si Jose at si Maria ay taga Nazareth daw po siya. Hindi dito sa may Judah. Ang Nazareth po ay ancestral town ng tribo ni Zebulun sa taas pa. Which means, si Jesus dapat pinanganak siya dyan sa Nazareth. Kasi taga dyan ang kanyang magulang. Pero according to our scripture today, ang sabi, after Jesus was born in Bethlehem. So paano ba nangyari na si Jesus na dapat pinanganak sa Nazareth ay pinanganak sa Bethlehem? The reason behind is because sa panahon pa na to, ang Roman Emperor na si Caesar Augustus, nagbigay siya ng utos. Nagpa-census po siya. Ibilangin kung ilan yung tao na sinasakupan niya. With the requirement na lahat ng tao kailangan umuwi sa kanya-kanyang ancestral towns. Si Maria at si Joseph po, mula sa tribo Judah. At ang ancestral town nila ay Bethlehem. Kaya mula sa Nazareth sa taas, sila po ay nagbiyahe pababa sa Bethlehem. At habang andoon po sila sa Bethlehem, dumating po ang time na kailangan ng anak ni Maria. Kaya si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. Pero hindi po ito nagkataon. Ito po ay nangyari para matupad ang propesiya na nakasulat sa Micah chapter 5, verse 2. Which indicates na ang Messiah ay darating ipapanganak sa Bethlehem. After po ng anak ni Maria, nilagay niya na si Baby Jesus sa salsaban. Tapos ito na po yung alam natin. So may dumating yung mga pastol, tsaka yung mga pantas, para magpuri sa kapanganakan ko ni Jesus. Pero hindi po yan ang nangyari. Ang dumating lang po, kung nasa salsaban po si Jesus, nung infant pa siya, ay mga pastol. Ang dahilan po ng pastol lang ang nakapunta, dahil yung mga pastol, sila po ay mga Hudyo. Kalahi nila si Jesus, at sila po ay nakatira sa malapit ng Jerusalem. Pero on the other hand, ang mga pantas, hindi po sila nakapunta. Ang sabi, in the original text, nung makita po nila si Jesus, hindi na po infant ang term, sa halap little child. Indicating si Jesus ay nasa 1 taon o nasa 2 taon na nung nakita po siya ng mga pantas. At dahilan po niya, dahil yung mga pantas na to, hindi po sila Hudyo. Sila po ay mga Henti, mga taga-Persia. So ang term po ng pantas, ito po ay posisyon ng mga Persian prophets. Inaaral po nila ang mga bituin, inaaral nila ang panaginip, at inaaral nila ang mga propesiya. Dahil po dyan, alam nila na darating na nga ang Messiah sa Bethlehem. So mula po siya sa Persia, nagbiyahe sila. So magtagal po yan, papunta sa Bethlehem, tapos nag-meet sila ni Herod, hinanap si Jesus, tsaka pa lang po nila nakita si Jesus. Medyo natagalan po sila. Also, hindi na po accurate para sabihin po natin na mayroong 3 pantas na dumating. And throughout the Bible, minsan lang po nabanggit ng pantas. At yun po ang teksto natin sa Matthew chapter 2, verse 1. Basahin na namin dahil nakabulit. 1, 2, 3, go. Amen. May mga pantas. Wala pa sinabing may 3 pantas. So hindi ko talaga natin alam kung 3 pa sila. But usually in those times, ang mga pantas, nagtatravel po sila ng grupo. So pwede mas marami.
we say na meron pong tatlong pantas dahil lang sa tatlong regalo na natanggap ko, Jesus. Pero ibang nakita dito is, di ba tinawag po ang mga pantas? Tinawag din yung mga pastol para ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Hindi po ito nagkataon. Kundi ito po ay may pinapatunayan. Something prophetic. So what we can see here, si Jesus daw ay hindi lang dumating para sa mga shepherds na Hudyo, kundi dumating din siya para sa mga pantas na hindi. Si Jesus dumating siya para sa mga taong mahihirap, katulad ng pastol, pero dumating din siya para sa mga mayayaman, katulad ng mga pantas. Si Jesus dumating siya hindi lang sa nakapag-aral ng mga magi, kundi lang din sa mga shepherds na hindi. Which means, si Jesus ay dumating para po sa lahat ng tao. Amen. So, ang bawat maliliit na detalye ng kwento po sa kapanganakan ni Jesus ay hindi nagkataon, kundi meron siyang pinapatunayan. Ano ang kanyang pinapatunayan? Pinapatunayan niya kung sino si Jesus at para saan nga ba siya dumating. So, gusto ko po ngayon mag-focus po tayo doon sa tatlong regalo na tanggap ko ni Jesus mula sa pantas. So with that, I would like to bring you to the theme, the three gifts, or ang tatlong regalo. Basahin niyo ako. Sige, isa pa. So ang tatlong regalo na natanggap ko ni Jesus ay gold, frankincense, and myrrh. Ulitin ko po gold, frankincense, and myrrh. And once again, itong tatlong regalo na to ay hindi lang po nagkataon o kaya random. But this was something prophetic. Meron siyang sinasabi patungkol po kay Jesus. So gusto ko mag-i-present sa inyo yung tatlong regalo by giving you anong material siya, ano ang prophetic message niya, at kailan pa ito natupad. Simulan po natin. The first gift is the gold, ang ginto. Ang ginto po, maganda siyang gawing alahas. Pwede rin po siyang form of currency, pera. Ang dahilan po niyan, dahil yung ginto, maganda yung metal. Hindi nasisira, hindi siya namamalawang. Meron siyang halaga. Eh sa panahon po ni Jesus, ang ginto, isa lang yung regalo na pwede lang ibigay sa isang hari. Which means, nung binigay ng pantas ang ginto kay Jesus, it was a prophetic declaration na ikaw, Jesus, ay dumating bilang hari. At ito po ay na-prophesy na sa lumang tipan pa lang. Starting from Genesis chapter 49 verse 10. Nangako ang Diyos na ang lahi ng pagiging hari ay laging mananatiling sa Juda. Ang tanong, saan po tribo galing si Jesus? Juda. So yun nga po yun, siya ang ipinangako. Hindi lang yan, nangako rin ng Diyos ay David na ang kanyang trono ay mananatiling magpakailanman sa pamamagitan ng Messiah. Anong tribo ni David? Juda. At nagmula nga po sa kanya si Jesus. Natupad po ang ipinangako ng Diyos, ang propesiya, nung pinanganak si Jesus. Pero si Jesus, nung dumating po siya, hindi siya dumating bilang makamundong hari na maghahari sa makamundong paraan. Kundi dumating po siya ng mas angat. Dumating siya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya ang paraan ng paghahari niya ay iba sa paraan ng mga hari sa mundo. Jesus will rule with love, ng may habag, ng may biyaya, ng may pagpapakumbaba, ng may serbisyo at kapatawaran. Siya po ang hari na dumating at tumalo sa kasalanan at kamatayan na bumibihat po sa atin, na nagahari dati sa atin. Dahil doon, ngayon, siya na ang nagahari sa ating buhay. So, ang unang regalo, ito, this is a prophetic declaration na ikaw, Jesus, na pinanganak, ay dumating bilang hari na maghahari sa aming buhay. Ang pangalawang regalo po ay ang frankincense. Ang frankincense, isa po itong aromatic gum resin na nagmula po sa puno ng boswellia. Yan po ang puno ng boswellia. Susugagan po natin yung puno na yan, maglalabas po siya ng dagta, resin. Kunin mo, titigas po siya doon, yung kasi frankincense. So sa panahon po ng ancient Israel during worship time, ginagamit po ang frankincense kahit sunog. Susunugin tapos gagawin insenso. At ang
pagsunod ng insenso na to. Dahil yung uso, meron daw siya nirepresent. Yun ang panalangin at handog ng mga tao na umaakyat sa Diyos. Tapos ang frankincense po, meron siyang matamis na amoy. Pagsisungo mo siya. So ang amoy po na yun nag-represent na tinanggap ng Diyos ang kanilang worship. Dahil tamang naghandog, tinanggap ng Diyos. Pero para mangyari po ito, merong nasa gitna na may ginawa. At yun po ang pare. And that is the prophetic declaration na si Jesus ay dumating bilang frankincense. Siya ay dumating bilang high priest. Ito po ay na-prophesy sa Psalms chapter 110 verse 4. Ang Messiah ay darating bilang pataas na hari. Pare. Pero para mas maintindihan po natin, tingnan natin, ano ba yung role ng isang high priest? Ang high priest, siya po ang leader, spiritual leader ng mga tao. Pangalawa, siya po ang mediator between God and man. Siya ang nakagitna sa tao at sa Diyos. But the question is, bakit di lang may nakagitna? Bakit po kaya hindi na naman dumiretso ang tao sa Diyos? Dahil merong nakaharap, may pader, may kurtina na tinatawag po natin kasalanan. Mas maintindihan po natin ito kung titignan po natin ang tabernacle sa panahon po sa Old Testament. Ang tabernacle, parang yung modern day church. Nakahati po yan sa tatlo. Una, yun po yung outer courts. Sa outer courts, pwede po lahat ng tao. Ang nasa gitna, yun po yung holy place. Pwede lang po dyan makapare. Pero yung most holy place, ang pwede lang po dyan is high priest. At nakakapasok lang siya dyan sa most holy place isang beses sa isang taon sa araw ng atonement. Ang day of atonement, pumapasok po yung high priest dyan, tapos maghahandog sa Diyos para po sa kapatawaran ng kasalanan ng buong Israel. So si Jesus, dumating siya para dyan. Di ko po alam kung nakikita ninyo, from holy place and most holy place, meron po nakaharap, kurtina. Yan po ang kurtina o pader ng kasalanan. But when Jesus came as the high priest, dumating siya para pumagitna sa tao at sa Diyos. Ibig sabihin, dumating siya para sirain ang pader ng kasalanan. At nangyari nga po ito. Nung sinakripisyo niya ang kanyang buhay sa cross, di ba yung last prayer niya, it is finished. Ano po nangyari? Napunit ang kurtina mula sa taas, bababa. Signifying, wala na ang pader ng kasalanan na humihiwalay sa atin sa Diyos. So, ang frankincense, ito ang prophetic declaration na ikaw, Jesus, dumating ka bilang high priest. Bilang mediator ng tao at ng Diyos, kaya ngayon, nakakalapit na kanyang diretso sa presensya ng Diyos. Pangatlong regalo ko ay ang myrrh. Ang myrrh po ay isang fragrant, aromatic gum resin na mula po sa puno ng Commiphora. Yan po yung puno ng Commiphora. One trademark po is that matinig po siya. So, magdami ng tinig. So, gata mo yan, maglalabas siya ng kanta, tulad mo, pag-iwin mo, titigas, yun na si myrrh. Parang frankincense din po siya. But the difference is, kung si frankincense mapais, si myrrh mapait. Which means, ang myrrh po ay ginagamit sa panahon ni Jesus para po sa pag-embalsamo. Di ba pag ang tao po namatay, nabubulok yung katawan, mabaho. So, kukuha sila ng myrrh, dudurugin nila, bibigyan nila ng aloe vera, ipapahid nila sa buong katawan ng patay para matakpan yung baho ng patay. So, nung binigay po ng mga pantas ang myrrh bilang regalo ni Jesus, this was a prophetic declaration na ikaw, Jesus, ay dumating para mamatay. At marami po prophetic message na tungkol dito. Psalms chapter 22, Isaiah chapter 53, at sobrang dami po scriptures that prophesy that the Messiah will come to die. Natupad na po ito si Jesus ay tinapos sa cross at siya po ay namatay. So, ang pangatlong regalo, ang myrrh, is a prophetic declaration na si Jesus ay dumating bilang burial incense. Ang burial incense, it signifies na dumating siya para magdusa, para magsakripisyo, at para mamatay.
regalo na natanggap po natin sa ating buong buhay. At feeling ko wala na pong hihigit sa ganda na regalo na binigay po ni Jesus sa atin. So every Christmas, it is a time for us to remember na ang ganda, ang grabe ng regalo na binigay po ni Jesus sa atin. Maraming pumapalapang po natin ng Diyos, bilang masasalamat sa kanyang regalo. Dahil nakatanggap po tayo ng tatlong regalo mula kay Jesus, siguro nararapat lang na bigyan din natin siya ng regalo. Tama po ba? Pero ang tanong, ano ba ang regalo kailangan ni Jesus mula sa atin? Meron po kayong kailangan si Jesus sa atin? Ang lakas mo? Ang kayamanan mo? Ang kaalaman mo? Ang kagandahan mo? Kailangan ba ni Jesus yan? Hindi. Walang kailangan ng Diyos sa atin dahil siya ang source ng lahat ng bagay. Pero dahil mahal po tayo ng Diyos, doon wala siyang kailangan, meron siyang gusto. Meron siyang gusto matanggap mula sa atin. At yun po ang tatlong regalo na ibinigay po ng pantas kay Jesus. Tingnan natin kung ano ang regalo na gusto matanggap ni Jesus mula sa atin. First is gold. Sabi natin kanina, ang ginto, maganda siya. Tama? Matibay, hindi nangangalawang, kaya meron siyang halaga. Which means, ang ginto na regalo na gusto tanggapin ng Diyos mula sa atin ay ang ating treasure. Ang bagay na mahalaga sa iyo. Tanong ko sa inyo, what are your treasures? Ano ba ang pinakamahalaga sa iyo ngayon? Sigurado marami po tayo na nakita na mahalaga. Pwede yung ating trabaho, pera, kasikatan, cellphone, kagandahan, kalusugan, marami pa. Pero I think you will agree with me na ang pinakamahalagang bagay na meron po tayo ay ang ating pamilya. Kasi para po sa akin, my goal, my treasure ay ang aking pamilya. Specifically ang aking magulang. Pinanganak po ako as missionary kid. Para pala po kayo sa mga hirap ng buhay, kaya naranasan ko katulad po sa inyo kung ano ba yung feeling na wala. So, nung nag-isip na po ako, nangako ako sa sarili ko. Sabi ko, pag tumanda ako, magtatrabaho ako. Kikita ko ng pera, bibigyan mo ng lupa at bahay yung magulang ko. Nararamdaman ko kayo yan? Oo lang. Lalo na wala na po yung bahay. Mission house mo yan, di ba? You have nothing. So, after ko natin ang PA degree ko, na-start na po ako mag-work sa isang mechanical engineering company bilang assistant manager and interpreter. Ang sahod ko po doon is 180,000 pesos kada buwan. Pero while working, alam ko sa heart ko na hindi yun ang gusto ng Diyos sa akin. He was calling me for higher calling to do the ministry. Pero hindi mahalaga ang pagtawag ng Diyos dahil mas mahalaga sa akin yung ginto ko, ang treasure ko, ang magulang ko. So because of my goal, because of my treasure, sumuway ako sa Diyos. Pero hindi lang po yan. Because of my treasure, I was living in fear. Takot ako. Araw-araw, iniisip ko, paano pa yung pag nawala na sila? Paano pa nagkasakit sila? Paano pag namatay na sila? Kakayanin ko kaya? Takot. Araw-araw po yan. Napapaginipan ko pa sa sobrang takot. Until one day, nangyari na nga itong kinakatakutan ko. Nagkasakit ko yung aking ama. Alam niyo ba yung kwento? Nagkaroon ko siya ng stage 3 colon cancer. Sobrang takot ko talaga. Dumating na. Hindi ko na araw. Because of that, I started to fast and pray. Sa huling araw ko ng fasting ko, I prayed to the Lord. Sabi ko, Panginoon, binibitawan ko na itong ginto ko, itong treasure ko, itong bagay na pinakamahalaga sa akin, sa iyo. Kasi naniniwala ako na ikaw ay Diyos na mabuti. What I said was, Lord, sige, kumukulan ko siya, tatanggapin ko lang. But do you know, after ko binitawan ang ginto ko sa harapan ni Jesus, grabe yung kapayapaan ng aking meron. Kaya yun din siguro ang dahilan, nakatayo ko kayo sa inyong harapan, nakaupo ko sila sa likod, buhay, at mag-serve. Amen? Pero hindi po ba? Ito po yung nangyayari kapag meron po tayo mga treasures o kaya ginto dito sa lugar. We feel fear and we disbelieve God. Ulitin ko lang po. Kapag meron kang kayamanan sa mundo, ang nararamdaman mo, una, takot. Pangalawa, hindi ka susunod sa Diyos. Tingnan natin ang una.
gold to us. Binigay niya yung pinakamahalaga na alam siya, ang buntong na anak niya. Para sa iyo, para sa akin, kahit nung panahon na hindi ko siya kilala, kahit na hindi naman tayo parapat-dapat. Though I am not saying na kailangan ko natin ibigay ng bintong natin sa Diyos, kapalit ng binigay ng Diyos. No. Gusto ni Jesus, pinibigay natin ang ating binto, bilang regalo, dahil gusto niya mabuhay tayo na may kapayapaan at na may pagsunod, at hindi takot at pagsunod. Kaya for this year 2026 sa buong taon, gawin po natin ang pinakadagas natin para bitawan sa paanan ni Jesus ang ginto ng ating buhay. Ang pangalawang regalo ko na gusto talaga ni Jesus mula sa atin ay ang frankincense. Sabi natin kanina, ang frankincense, ito po ay sinusunog na insenso ng mga kaya. Kailan? Every morning, every evening of every day. Tapos yung uso na umaakyat, yun ang prayer, worship ng mga tao. Which means, ang frankincense na regalo na gusto mo tagapin ng Diyos mula sa atin ay ang buhay natin na worship. Do we have a life of worship? Or every Sunday lang po ang worship natin? But the requirement of a life of worship is every morning, every evening, of every day, which means bawat segundo ng buhay mo dapat worship. Let us check our lives today. Are you giving your life as a worship to the Lord? Sa bawat segundo mo ng buhay mo? Sa paraan na magsalita ka? Paraan na mag-isip ka? Sa paraan na paano ka kumilos at pag-react? Sa buong pagkatao mo? Are you giving the Lord worship? Kahit po wala sa bahay tayo, sa trabaho, sa eskwelahan, pagkasama ang mga anak, unbelieving families, kapag mag-isa ka at feeling mo walang nakakakita, is your life a worship? Ang buhay po natin magiging worship lang if you live in obedience to the word of God. Dapat may pagsunod. Ayan na naman po ang word ng obedience. Madali po ba mag-obey? Hindi, ang hirap po mag-obey. We usually obey kapag po ang bagay ay madali. We obey kapag convenient. We obey kapag walang sacrifice na kailangan. Pero this is not obedience. Madali siya sa iyo eh. Ginagawa mo lang. Ang totoong pagsunod nangangailangan ng sakripisyo. Ulitin mo po. Ang totoong pagsunod nangangailangan ng sakripisyo. Meron na ba kayo sinasacrifice ngayon para sa Diyos? O baka naman meron pinasacrifice ang Diyos para sumunod ka sa Kanya. Tingnan mo natin ang buhay ni Daniel. Si Daniel po ay isang Hudyo na dinala sa Babylon bilang captive. Sikat po yung kwento. Last preaching na preach ko, si Pastor Andrew last week, nagkala din po yung illustration. Daniel in the lion's den. Ang hari nagbigay siya ng utos. Sabi niya, walang pwede. Sa loob ng 30 days, dapat sa akin lang. Narinig ni Daniel. Anong ginawa niya? Bumalik siya sa kwarto, nanalangin siya kay Yahweh. So, in this situation, si Daniel po ay namili na bigyan ng life of worship ng Diyos. How? Sa action. Nag-pray pa rin siya kay Yahweh. Kaya alam niya na pinagpawag. Para sa nag-worship sa kanyang isip, inisip niya, God has the power to save him. At kung hindi ka nakiligtas ng Diyos, okay lang mamatay, basta sumusunod sa Diyos. Paano siya nag-react? Nagbigay ng worship sa reaction, siya po ay kalmado. He trusted God. Pinili niyo po purihin ang Diyos kahit sa kingdom road, kahit na mahirap ang sitwasyon, kahit na lahat ng tao agis na sa Kanya, kahit na ang kapalit ng worship niya sa pagsunod sa Diyos ay ang Kanyang buhay. Ito ang regalo na gusto ko ng Diyos na gawin mula sa akin. A life of worship na nagmumula sa pagsunod natin sa Kanyang salita. Ang panghuling regalo ko, sabi ko natin kanina, ang ay ginagamit pang embalsamo. Which means, ang na regalo
regalo na binigay ni Jesus sa atin, we have received the greatest gift in the world. Wala ko tayong kukumpara ang regalo na binigay ni Jesus na siyang dumating bilang hari, dumating bilang high priest, dumating bilang burden incense, ang dumating para ng dusa para sa iyo, magsakripisyo para sa iyo, mamatay para sa iyo. So as we leave behind 2025, pasalamatan mo natin si Jesus sa regalo na binigay niya sa atin. This is the greatest gift we can ever have. And as we enter the God's race, ibigay ko natin kay Jesus ang ating mga regalo. Gusto ni Jesus tanggapin sa buhay mo yung treasure mo. Gusto niya tanggapin yung buhay mo na may worship. Gusto niya tanggapin sa iyo ang parte mo na ayaw mo lahat ng dapat mamatay at kailangan magbago. May I ask everyone to stand? And I would like